Sa mga oras na ito, atin na ulit na pag-aralan ang salita ng Panginoon na makikita sa Christian book, The Voice, Speech and Song. Nasa chapter 7 na po tayo, entitled, Mga Mag-aaral at Pagsasalita. So, tutunghayan po natin dito. Sabi dito, pagsasalita bilang naimpluwensyahan ng katotohanan sa loob. Kung magkakaroon ng moral na tapang ang mga estudyante na ipamuhay ang katotohanan araw-araw, ang kapangyarihan nitong makapagpabanal ay magkakaroon ng magandang impluwensya sa kanilang pananalita. Maaari silang gumawa ng ilang pagbabago sa kanilang mga paraan at asal. Ngunit walang bunga na namumunga hanggang sa ang pananalita ay nababanal. So dito mga kapatid, matutunghayan natin, makikita natin, very clear po na sinasabi na kinakailangan na bilang estudyante, ang mga mag-aaral ay kailangan na mapabanal sa kanilang mga salita, sa kanilang iniisip, sa kanilang mga gawa, upang ito'y maging habit ng isang kabataan at ito'y maging karakter niya. Dahil kung ano yung iniisip ng tao, yun din ang lumalabas sa kanyang salita. Maaaring marinig nila ang katotohanan, ngunit hindi sila gagawa ng desisyong pagbabago maliban kung kakainin nila ang salita ng Diyos, hanggang sa maging bahagi nila ang katotohanan. Maaari silang sumang-ayon dito hanggang sa ito ay salungat, ngunit ipinakikita nila sa kanilang pananalita na ang salita ay hindi para sa kanila ang tinapay ng buhay. So, very clear po mga kapatid, kapag ang isang katotohanan na iyong nalaman, hindi agad-agad doon tayo magbabago, kundi kinakailangan na ma-develop sa buhay natin, kainin ang mga salita ng Panginoon bilang tinapay ng buhay, at ito ang magiging habit na ng buhay natin, at bago pa may pagbabagong magaganap sa ating buhay. Kaya nga kung mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, kinakailangan na ihingi po natin ang karunungan, ang banal na espiritu upang atin pang mas malawak na maintindihan ang kanyang mga salita. Binigyan ng Diyos ang lahat ng pagkakataon at pribilehiyo na maging kabahagi ng banal na kalikasan. Sa gayon ay naging kaisa ni Hesukristo. Ngunit marami ang nagpapakita sa pamamagitan ng kanilang mga salita na hindi sila kumakain kay Hesukristo. At sa makatwid ay hindi sila nagniningning, hindi nila maipapahayag ang hindi nila pagkain at inumin. Ang kanilang paggamit ng talento sa pananalita ay nagpapakita na sila ay nakalap lamang ng ipa. Ito po yung napakadelikado, kahit na alam mo yung katotohanan, ito yung nababasa araw-araw, ngunit hindi mo ito o wala kang desididong maadapto sa buhay ng tao, maadapto sa buhay mismo natin personally. Parang hindi natin ito ginagawang habit araw-araw, yung salita ng Panginoon. Ang mangyayari, kagaya na lang namang tayo ng ipa na parang walang laman. Na kahit alam natin ang katotohanan, hindi natin sinisikapan na isabuhay ito, hindi natin kinakain ng mas nilalasap ang pagkain na nanggagaling sa langit, mga kapatid, ang mga espiritual na pagkain. Nawa ay mapagtanto natin sa ating mga sarili na very napakalaking halaga ang katotohanan, at kinakailangan itong ma-develop sa ating pagkatao, at ito yung maipakita natin sa mga nasasalamuhan nating kaibigan. Kaya nga mga kapatid, pinapalalahanan talaga tayo ng Panginoon patungkol sa kanyang mga salita, na kung tayo ay nakakaalam ng katotohanan, kinakailangan na isabuhay natin ito araw-araw. Paglilinang ng tinig. Mga kabataang lalaki at babae, inilagay ba ng Diyos sa inyong mga puso ang pagnanais na maglingkod para sa Kanya? Kung gayon, sa lahat ng paraan ay linangin ang boses sa abot ng iyong kakayahan upang maipaliwanag mo sa iba ang mahalagang katotohanan. So, napakaganda mga kapatid, kahit sa boses natin, kung paano natin ma-deliver ang mensahe ng Panginoon, kinakailangan na ipanalangin po talaga natin ito upang ating maibigay sa kanila ng may pag-ibig at katapatan. Dahil sa ating palang tinig, sa ating mga salita, sa ating mga boses, mga kapatid, paano ba natin ito maihahatid sa mga tao? At naluluwalhati ba natin ang ating Panginoong Hesus sa panahon na tayo ay nagbabahagi ng kanyang mga salita? Atin po itong kailangan na maintindihan at malaman, at alamin kung paano natin ito gagamitin. Huwag ugaliing magdasal ng hindi malinaw at sa napakababang tono na ang iyong mga panalangin ay nangangailangan ng tagapagsalin. Manalangin ng simple, ngunit malinaw
Ang hayaan ang boses na lumubog ng napakababa na hindi ito marinig ay hindi katibayan ng pagpapakumbaba. So very clear po mga kapatid, maraming mga ministro na nananalangin na napakahina ng boses, hindi maintindihan ng mga tagapakinig. Ngunit hindi ito yung basihan, hindi ito yung ebidensya na tayo ay nagpapakumbaba. Kinakailangan tayong manalangin malinaw at malakas upang makarinig ang mga audience, lalo na sa public na pagpupulong. So, kahit sa pagpapanalangin, kinakailangan na i-direct to the point natin sa Panginoon ang ating mga hiling at dalangin. At lalo na kapag marami tayong kasamahan sa pagdadasal, ay kailangan kaunti lang, hindi mabagal, hindi siya mahaba, kundi kailangan na direct to the point sa pananalangin. Sinasabi din dito, kapangyarihan sa pakikipagtalastasan. Ang lawak ng pagiging kapaki-pakinabang ng isang Kristiyano ay nasusukat sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang ipaalam ang kanyang natanggap at naging karanasan na sa kanya. Ang edukasyon ay kulang kung ang mga mag-aaral ay hindi nakakakuha ng kaalaman kung paano gamitin ang kagamitan sa pagsasalita at kung paano gamitin sa pinakamahusay na bentahe ang edukasyon na kanilang nakuha. Ang kabataan ay dapat magsimula noong bata pa upang matuto ng wastong paraan ng pagsasalita. So mga kapatid, nung mga bata pa tayo, tinuturuan talaga tayo ng ating mga magulang paano magsalita ng mahinahon, malinaw, upang ang tagapakinig nito ay maging pagpapala sa kanila. At paano gamitin ang kagamitan sa pagsasalita. Mga kapatid, kinakailangan na ipanalangin po na talaga natin sa Panginoon kung paano niya tayo mamumold bilang kanyang pag-aari. Dahil sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, napakahirap sa ating mga sarili. Dahil nga mismo ang ating sarili ay ang ating kaaway. So kinakailangan na ang buong nating pagkatao, buong talento, buong puso natin ay ialay natin sa Panginoon upang mapabilis ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin at bibigyan tayo ng kaalaman patungkol sa lahat ng bagay na iniatas niya sa atin upang magawa natin ang mga gawain na iniatas ng Panginoon. At anuman ang mga bagay na ito na ating natanggap, nawa ay gamitin natin paano parangalin at mapabilis ang kanyang kagawain at paano siya paparangalan sa mga huling araw. Dahil ito lamang po ang purpose natin ngayon sa ating pagsasalita, sa ating mga gawa, ay maipakita natin ang katotohanan, ang katwiran ng ating Panginoong Hesus upang matuto tayo kahit sa wastong paraan ng pagsasalita. So, masusing pagsasanay sa tamang wika. Kung ang iyong mga estudyante bukod sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay matututo lamang kung paano gamitin ng wasto ang wikang Ingles sa pagbabasa, pagsusulat at pagsasalita, isang dakilang gawain ang magaganap. Yaong mga sinanay para sa paglilingkod sa layunin ng Panginoon ay dapat turuan kung paano makipag-usap ng maayos sa ordinaryong pakikipag-usap at sa harap ng mga kongregasyon. So ito po yung dapat nating matutunan, kasi nga tayong lahat nag-aaral po kung paano maging epektibong misyonaryo ng Panginoon, na maging isang kamanggagawa niya. At tandaan natin, sa pakikipag-usap ay kinakailangan na may makadiyos na mga salita, mga banal na langis na mga kabaitan at salita ang lumalabas sa ating mga bibig upang maging pagpapala ito sa iba. At the more tayong makikipag-usap sa mga ordinaryong tao, paano natin sila patutunguhan, nawa ipanalangin talaga natin sa Panginoon na makita nila sa ating buhay ang karakter ni Kristo. Dahil hindi natin alam ano ang mangyayari sa mga huling araw kapag nagiging pabaya po tayo. Kaya nga kaya natin pinag-aaralan ang mga salita ng Panginoon upang meron tayong gabay kung paano tayo kumilos, gumalaw, magsalita na naaayon sa kanyang banal na harapan. Maraming pakinabang ng isang manggagawa ang nababahiran ng kanyang kamangmangan tungkol sa tamang paghinga at malinaw sa pilitang pagsasalita. Marami ang hindi natututong magbigay ng tamang diin sa mga salitang kanilang binabasa at binibigkas. Kadalasan ang pagbigkas ay hindi malinaw. Ang masusing pagsasanay sa paggamit ng wikang Ingles ay higit na mahalaga sa isang kabataan kaysa sa isang mababaw na pag-aaral ng mga wikang banyaga sa pagpapabaya sa kanyang sariling wika. So mga kapatid, tandaan natin, kinakailangan na ma-develop sa buhay natin
ang mga salita ng Panginoon at papaano ito gagamitin. Kahit anuman ang mga lingwahe na gusto mong matutunan, kinakailangan na pag-aralan ng mabuti paano mo maibahagi ang salita ng Panginoon na may malinaw at kabaitan at may pag-ibig sa ating mga puso. So, sinasabi diyan na binabasa mo ang mga salita ng Panginoon, binibigkas mo ito na naaayon sa kanyang kalooban. Kaya nga kadalasan ang pagbigkas ay hindi malinaw. So, kinakailangan mga kapatid, sa ating pagbigkas nito ay meron tayong step by step papaano ito maintindihan ng tagapakinig. Dahil napakahalaga sa atin bilang mag-aaral sa paaralan ni Kristo na matutunan paano ito maihahatid na may kabaitan at ng may kabanalan. Dahil sa buhay natin dito ngayon, meron tayong karakter na hindi natin makontrol sa ating sarili. Kaya nga kinakailangan na maiugnay natin sa Panginoon ang lahat ng ating talento, ang lahat ng ating pagkatao para siya na mismo ang kokontrol at siya na mismo ang kikilos sa ating sarili kung papaano niya tayo gagamitin sa kanya mismong gawain. Madaling pagbasa at pagsasalita. Ang isang malaking pinsala ay kadalasang ginagawa sa ating mga kabataang lalaki at babae sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na magsimulang mangaral kapag wala silang sapat na kaalaman sa mga banal na kasulatan upang kumatawan sa ating pananampalataya sa matalinong paraan. Ang ilan na pumapasok sa larangan ay mga baguhan lamang sa kasulatan. Sa ibang mga bagay din sila ay walang kakayahan at hindi mahusay. So mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi naman ibig sabihin na gusto mong maging magaling. Hindi ibig sabihin na kapag nag-aral ka nito ay magiging magaling ka na. Tandaan natin, as long as willing kang magpaturo, matututo tayo. Willing tayong koreksyonan ang lahat ng ating pagkakamali. Malalaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at atin pang mas lubos na maintindihan ang kanyang mga salita. Dahil ngayon, maraming taong nakakaalam ng katotohanan ngunit hinahari nila ang kanilang mga damdamin, ang kanilang emosyon, ang kanilang nararamdaman. Kaya nga, pride na ang nagpapairal dito. Ngunit hindi yan gusto ng Panginoon. Lalo na kapag alam natin ang katotohanan, binibigyan niya tayo ng halimbawa paano maihatid, maipabalita ang katotohanan sa mga tao ng may kabanalan, na may langis ng kabaitan na nanggagaling sa langit. Hindi po sa sarili nating mga karunungan dahil wala po tayong magagawa doon. Bagkus si Kristo ang kanya lamang biyaya ang tangi nating pag-asa na makapanagumpay at maihatid ng wasto ang mga salita. Hindi nila mababasa ang kasulatan ng walang pag-aalinlangan, maling pagkakasagot ng mga salita at pagsasama-samahin ang mga ito sa paraang naabuso ang salita ng Diyos. Ang mga hindi karapat-dapat na maglahad ng katotohanan sa wastong paraan ay hindi kailangang maguluhan tungkol sa kanilang tungkulin. Ang kanilang lugar ay ang mga mag-aaral, hindi ang mga guro. So, mga kapatid dito, tandaan natin na kapag tayo ay nakakaalam ng katotohanan, sa ating mismong sarili ay maging teachable din po tayo. Huwag po tayong magmataas sa ating mga sarili dahil hindi po yan atin. Bagkus pinagkaloob lamang yan ng Panginoon sa atin o at paano natin ito pahalagahan, paano natin ito ipapatubo dahil nga pangako ng Panginoon kapag ginamit natin ito na may katapatan, ang kanyang binigay sa atin na talento, ay bibigyan niya tapat tayo ng more than pan na talento. At kinakailangan na maging tapat po tayo hanggang sa kanyang pagparito. At tandaan natin sa bawat katotohanan na kanyang pinagkaloob, kinakailangan na atin po itong isabuhay. Magpakumbaba po tayo sa Panginoon at angkinin ang kanyang mga pangako dahil atin po talaga ito. At tandaan natin, anuman ang ating mga sinasabi, yun yung nanggagaling sa ating puso, yun yung nagiging habit natin at magiging karakter din natin. Kaya kung gusto nating malaman pa ang mga katotohanan, huwag po tayong magmataas sa ating mga sarili dahil hindi po natin maiintindihan ito kapag hinahari natin ang ating mga sariling damdamin. Ang mga kabataang lalaki na nagnanais na maghanda para sa ministeryo ay lubhang nakikinabang sa pag-aaral sa ating kolehiyo. Ngunit kailangan pa rin ang mga kalamangan upang sila ay maging kwalipikadong, maging katanggap-tanggap na mga tagapagsalita. Ang isang guro ay dapat gamitin upang turuan ang mga kabataan na magsalita nang hindi nakasuot ng mga kasangkapan sa pagsasalita. Ang mga asal ay dapat ding tumanggap ng pansin. So, tandaan natin mga kapatid, hindi ibig sabihin na magaling tayong magsalita ay pasado na tayo sa
requirements ng Panginoon. Bagkus, ano ang gusto ng Panginoon? Hindi lamang sa pagsasalita, kundi ang ating mismong mga ugali. Paano natin ito o paano tayo makikitungo sa mga tao? Hindi ibig sabihin na alam mo yung lahat ng bagay na yan, ay marunong ka na. So, kinakailangan na maging balance po tayo dahil marami pa tayong dapat na matutunan sa ating buhay bilang Kristiyano. At habang tayo ay nabubuhay pa, lalo na kapag habang tayo ay kabataan pa sa paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan na mas atin pang maunawaan ng lubusan ang mga katotohanan at ipagkakaloob po yan ng Panginoon kapag katapat po tayo kahit sa mga maliliit na bagay. At tandaan natin sa ating pagtanggap ng katotohanan, doon po tayo nababago, doon po tayo napapabanal. At hindi lamang ibig sabihin na alam mo ang katotohanan, doon na hanggang doon na ka na lang. Kundi kailangan na mas maging open ka pa sa iba pang mga katotohanan upang makumpara mo yung scripture to scripture, Bible to Bible, testimony to testimony, at ito yung maihahatid mo at maiintindihan mo dahil ito'y pangako ng Panginoon na ipagkakaloob sa atin at bibigyan niya pa tayo ng more than pa na karunungan. Pagganap ng pagsasalita at tinig. Dapat hindi tanggapin ng mga guro sa ating mga paaralan ang hindi maayos na mga kilos at hindi magandang mga galaw, maling tono sa pagbasa, o maling aksento o di tama ang diin. Dapat ipinapahalaga ang pagpapaka-perpekto ng pagsasalita at tinig sa bawat mag-aaral. So ito po mga kapatid, required din ito sa atin. Habang tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, kinakailangan maging aware po tayo sa ating mga galaw, sa ating kilos, at paano ang tono ng ating pagsasalita. Ano yung pinakitang halimbawa ni Kristo? Paano niya inihatid ang katotohanan? Dapat natin itong matutunan, lalo na kapag tayo ay nakakaalam ng katotohanan at maging isa tayong tagapagturo nito. At magtulungan po tayong atin pang lubos na maintindihan ang kanyang mga salita dahil ang required talaga ng Panginoon, kahit hindi ka masyadong marunong, ang importante mga kapatid ay alam mo at naging mapagpakumbaba tayo paano pa natin ito ma-exercise, paano ito natin gagamitin sa kanyang gawain. Ang ating boses, ang ating kilos, ang ating galaw, ang gesture ng ating mga katawan, paano magsalita. Lahat ng bagay na ito ay talagang matututunan natin kapag willing tayong magtanggap ng ating mga kamalian dahil kinikorreksyonan po tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kahinaan at hindi po tayo magtatampo sa bagay na yun dahil nga habang tayo ay nag-aaral sa salita ng Panginoon, mas the more natin nakikita ang ating mga sariling depekto at doon po tayo kukoreksyonan at pababanalin ng Panginoon. Dahil sa kawalang pakundangan at masamang pagtuturo, kadalasang napipilitang umiral ang mga kaugalian na lubhang hadlang sa gawain ng isang ministro na sa ibang aspeto ay may edukadong takatalento. Dapat ma-impress sa mag-aaral na may kakayahan siyang sa pamamagitan ng pagpagsama ng grasya sa pagsisikap na gawing ganap ang kanyang sarili. Ang mga kakayahan sa kaisipan at pisikal na ibinigay sa kanya ng Diyos ay maaaring maging isang lakas upang makinabang ang kanyang kapwa sa pamamagitan ng pagpapalago at masusing pagsisikap. So mga kapatid, napakaganda po binibigyan tayo ng paalala ng Panginoon na sa ating mga pagsisikap ay isama po natin ang biyaya at karunungan ng Panginoon dahil magiging walang silbi po itong pagsisikap natin kung wala ang kanyang tulong. At tandaan natin, nakakaalam po ang Panginoon sa ating mga puso at tutulungan niya po tayo sa abot na ang ating makakaya. At ito po yung lalago sa ating buhay, ang mga talento na pinagkaloob niya sa atin kapag meron talaga tayong desididong pagsisikap na gaganapin sa ating buhay. At kapag ginawa natin ito, napakaganda po, magiging tapat po tayo sa kanyang harapan at nawa ay mapanatili po tayong malinis sa harap ng Panginoon dahil nga mas nalalaman natin ang katotohanan, mas the more nare-reveal ang ating mga karakter na mga negatibo at doon na bagay tayo ay pakakalinisin ng Panginoon at bibigyan niya pa tayo ng more than pa ng karunungan upang atin pang lubos na maintindihan ang mga katotohanan. Kailangan ng pagsasaayos ng tinig. Mga estudyante, binigyan kayo ng Diyos ng galing sa pananalita. Nais niya na pagbutihin ninyo ang talentong ito.
Maaari ninyong pagbutihin ang tono ng inyong tinig, maging determinado kayong gawing sarili ninyong perpekto sa tulong ng biyaya ng Diyos. Kung tama kayo sa pananalita at kilos, ang mga taong nakakasama ninyo ay magiging pinagpala sa inyong pakikisama. Ang mga taong nagmamadali sa pananalita ay nagsasabi ng maraming bagay na hindi nila gustong harapin sa hukuman. So mga kapatid, napakaganda dinidiin dito ng salita ng Panginoon na kinakailangan na determinado tayong gawin sa ating mga sarili ang pagsisikap na naaayon sa banal na kalooban ng ating Panginoon. Ang ating tinig, ang tono sa ating pagsasalita, paano natin ito de-develop mga kapatid. At binibigyan tayo talaga ng halimbawa ng Panginoon para atin pang lubos na maintindihan paano natin maihatid sa mga tao ang katotohanan na maging antig ito sa kanilang puso at mabuksan ang kanilang pag-iisip at pumasok ang banal na espiritu sa kanilang puso at sa pamamagitan nito magiging epektibo po ang gawain na iniatas ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So kinakailangan na pagbutihin po natin ang talentong binigay ng Panginoon dahil sa lahat ng bagay pantay-pantay po tayong pinagkalooban nito. At kinakailangan na maggamit natin ito. Kung ano yung nakaya ng isang kapatid natin, makakaya din natin dahil nga pantay-pantay tayong pinagkalooban ng lahat ng pagpapalang ito. So sa pagpapatuloy mga kapatid, huwag mong hayaang mahulog ang isang salita mula sa iyong mga labi na magbunsod ng alitan sa puso ng iba. Ipinapangarap ng Diyos na ang iyong mga salita ay magdala ng sikat ng araw sa halip na dilim, harmonya sa halip na pag-aaway. So, isa din po dapat na ma-develop sa ating buhay ang salita, paano natin ma-deliver ang isang salita ng Diyos sa harap ng mga tao. Dahil marami ngayong mga tao kahit nakakaalam ng katotohanan, hindi nila makontrol talaga mga kapatid ang paano sila magsalita, paano yung tono ng pagsasalita ay napakahirap talagang makontrol yan, lalo na kapag sa ating mga sarili lamang. Kaya nga kinakailangan na kung gusto nating maging tagapagdala ng katotohanan na maipabatid sa mga tao ang pag-ibig ng Panginoon, kinakailangan na ipagkaloob po natin ang buong puso natin sa Kanya at hayaang si Kristo po ang maghahari dito at magiging epektibo po ito dahil nga siya na mismo ang kikilos, siya na mismo, si Kristo na mismo ang gagalaw sa ating mga puso at siya na ang kikilos paano maipabatid sa mga tao ang katotohanan at magiging harmonya po sa pandinig ng mga tao kapag ito'y kanilang narinig. At kinakailangan lamang na magpakumbaba po tayo sa harap ng Panginoon upang maging silbi po itong liwanag sa mga taong nakikinig, lalo na sa salita ng Panginoon. Kakayahan na magpahayag ng malinaw. Maliban kung ang mga mag-aaral na naghahanda para sa gawain sa Diyos ay tinuturuan na magsalita ng malinaw at tuwid. Kukupas ang kalahati ng kanilang impluensya para sa kabutihan. Anuman ang kanilang tawag, dapat matuto ang mag-aaral na kontrolin ang kanilang boses. So isa din po itong paalala sa atin ng Panginoon, lalo na kapag mag-aaral po tayo sa kanyang mga salita. Hindi lamang kasi nakakaalam ka nito, magaling na tayo. Kinakailangan na makontrol din po natin paano dalhin ang katotohanan, paano ma-develop ang ating boses sa pagsasalita at pagpapahayag ito sa mga tao. Dahil napakalaking halaga mga kapatid, ang talentong binigay sa atin ng Panginoon. Nawa ay ma-develop pa ito sa ating buhay at magamit sa Kanya pang gawain. Upang marami pa tayong mga mag-aaral at marami pa tayong mga kaibigan na makakaalam ng katotohanan ito. Dahil ito lamang talaga ang purpose ng Panginoon sa atin na talagang pinagkalooban ka nito at ito'y iyong ginamit at gagamitin mo ito sa abot ng iyong makakaya at tutulungan po tayo ng Panginoon na maparating sa mga tao ang mga katotohanan. Ang kakayahan na magsalita ng tuwid at malinaw sa buo at retondong tono ay mahalaga sa anumang larangan ng gawain. At ito ay hindi mawawala sa mga nagnanais na maging mga ministro, ebanghilista, manggagawa ng Biblia o mga canvasser. So kahit saan saan tayo nilagay ng Panginoon na ano ang ating gawain, lalo na sa kanyang sa pagtatapos. Iba-iba po kasi tayo ng talento na pinagkalooban, pero pantay-pantay po tayo na
sa harap ng Panginoon. Pantay-pantay po tayong may gagawin sa gawain niya. Kaya nga mga kapatid, tandaan natin, saan man tayo nilagay ng Panginoon, maging tapat po tayo dito. Nawa ay ma-develop sa ating buhay ang karakter ng Panginoon kahit anuman ang ating posisyon sa mundong ito. At marami pa tayong dapat na matutunan, lalo na sa pagdi-deliver ng salita niya. Ang pagmamasid sa paraan ng pag-uugali, tonong pananalita at wika. Ang manggagawa para sa Diyos ay dapat magsumikap na maging isang kinatawan ni Kristo. Itinatapon ang lahat ng di magandang kilos at di maayos na pananalita. Dapat niyang pagbutihin ang paggamit ng tama at wastong wika. May malaking klase ng mga taong hindi maingat sa kanilang pananalita. Ngunit sa pamamagitan ng maingat na pag-aalaga, maaari silang maging mga kinatawan ng katotohanan. So, dito mga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin na kinakailangan na maging maingat po tayo at kinakailangan gamitin natin ang ating mga salita sa tama at wasto. At may malaki po tayong klase ng mga tao na hindi maingat sa kanilang bigay Diyos na talento. Kaya nawa, sa ating buhay ngayon na binagkalooban tayo ng Panginoon, bigyan natin ng diin at lalim na mas atin pang lubos na maintindihan ano ang kanyang kalooban upang magamit ito sa kanyang gawain. At maaari tayong maging mga kinatawan ng katotohanan. Napakaganda mga kapatid, dahil pangako ng Panginoon na kung sa maliliit na bagay tayo o sa maliliit na bagay pinagkalooban niya tayo nito at nagamit ito sa kanyang gawain, mas lalago pa tayo o lalago pa ang ating karunungan sa kanyang layunin sa atin. Kaya magsumikap po tayo ng buong puso na si Kristo ang ating pinagsisilbihan at hindi ang ating mga sarili. Sinasabi pa dyan na araw-araw silang dapat magpakatatag. Hindi dapat bawasan ang kanilang kahalagahan at impluensya sa pamamagitan ng pagtataglay ng mga kapintasan sa paraan ng pag-uugali, tono o wika. Ang mga karaniwang mura na pananalita ay dapat mapalitan ng malalim at malinis na mga salita. Sa pamamagitan ng patuloy na pagmamasid at masigasig na disiplina, maaaring mapanatili ng kabataang Kristiyano ang kanyang dila mula sa kasamaan at ang kanyang mga labi mula sa pagsasalita ng daya. So winawarningan po tayo ng Panginoon bilang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Kinakailangan na ang ating mga salita ay mapabanal at maging aware po tayo, maging mapagbantay po tayo upang maiwasan natin ang mga pagsasalitang pandaraya, mga salitang hindi kanais-nais sa kanyang mga mata. So sa ating pag-aaral, napakaganda po, nagbibigay po ito ng paalala sa atin paano natin magamit ang mga talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para sa kanyang gawain. At kung ito'y matatapos na, talagang bibigyan niya pa tayo ng karunungan at kaalaman. At habang tayo ay nag-aaral ng kanyang mga salita, mas dumalago po tayo sa kanyang kaalaman. Dapat tayong mag-ingat na huwag magbigay ng maling pagbigkas ng ating mga salita. May mga tao sa atin na sa teorya ay higit na nakakaalam kaysa gumamit ng maling pananalita. Ngunit sa pagsasagawa ay madalas naman nagkakamali. So, ito po yung hindi maganda. Na kahit alam mo yung katotohanan, ngunit nagiging pabaya ka sa mga gawain na iniatas sa iyo ng Panginoon. Maging aware po tayo sa bagay na ito. Dahil binibigyan po tayo ng Panginoon ng kaalaman, kaisipan, kung papaano natin maging balance ang lahat. Papaano natin ma-deliver ang mensahe na naaayon sa kanyang kalooban. Na may sagawa ito ng may katapatan sa pagsasalita, sa paggawa. Ito ba ay naaayon sa kanya? Alamin po natin. Dahil nga habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, doon po tayo binabago ng Panginoon. Doon po tayo parang binibigyan ng encourage paano tayo magiging epektibong manggagawa ng Diyos. Pagsasalita ng may paggalang sa lahat. Ang talento sa pananalita ay isang napakahalagang talento at sa anumang kaso ay hindi dapat baluktutin. Ang dila ay isang masuwaying miyembro, ngunit hindi dapat ganon. Ang miyembrong iyon na hindi wastong ginamit sa malaswang pananalita ay dapat na magbalik loob sa lubos na papuri sa Diyos. Kung ang lahat ng mga mag-aaral ay gagawa ng mapagpasyang pagsisikap na baguhin ang kanilang paraan ng pag-iisip, pagsasalita at pagkilos sa bilog ng pamilya ay pinipigilan ang lahat ng mga salita na hindi mabait at magalang
at nagsasalita ng may paggalang sa lahat. Kung kanilang isaisip na sila ay narito na naghahanda na maging mga miyembro ng pamilya sa langit, napakalaking reformatoryong impluensya ang magmumula sa bawat tahanan. So mga kapatid, napakaganda na habang tayo ay tumitira dito sa mundo, nagmumold po tayo ng karakter ni Kristo at naghahanda po tayo para sa langit. Dahil nga sa ating mga salita, rini-record yan ng Panginoon paano tayo maging karapat-dapat na manahan doon sa langit na bayan na inihanda niya sa bawat isa sa atin. At nawa sa ating pagpo-practice sa paano magsalita ng may kabanalan, na may tamis at kagalakan sa ating mga puso, isipin po natin si Kristo. Ialay po natin ang buong puso natin upang mapabilis at maging madali para sa atin na magawa ang kanyang kalooban. Dahil yung iniisip natin, yun yung lagi nating ginagawa at magiging habit po natin sa mga huling araw. Tayo po ay naghahanda lamang bilang miyembro dito sa lupa. Dahil nga habang tayo naghahanda, tandaan natin, ang lahat ng ating mga pagkakamali ay kokoreksyonan at doon po tayo babaguhin ng Panginoon. At we need to cooperate the process of salvation dahil sa ating mga salita, part po yan ng character building. So, ang likas na mga hilig na sinusunod ay bubuo sa hindi pagkakatugma ng paggawi sa maling pananalita, sa pagwawalang bahala sa salita ng Diyos, sa bastos na pananalita sa mga kaisipan. So, ito po mga kapatid, maging aware po tayo sa bagay na ito dahil sa ating natural na kapakiramdam, parang nagiging pabaya po tayo sa mga salita na binibigkas sa ating mga bibig. Tandaan natin, nire-record po yan ng Panginoon. Kaya wag nating kakalimutan na sa bawat salita, napaparangalan ba natin ang Panginoong Hesus. At bibigyan nawa natin ng diin ang salita ng Panginoon upang ito'y ating maibahagi. At ito yung lalabas sa ating mga bibig na pawang katotohanan lamang sa ating mga puso, tatanim ang salita ng Diyos at tumimo ito sa ating isipan at ito'y maihatid natin sa mga taong ating nasasalamuha. Sukat ng kapaki-pakinabang. Ang mga batang lalaki at babae na sumasali sa simbahan ay dapat magkaroon ng espesyal na edukasyon sa gawain na angkop sa kanila. Ngunit kung ang isang tao ay patuloy na pumipili ng mababang karaniwang usapan, huwag tanggapin siya bilang isang manggagawa. Magiging mas malaking hamon kaysa sa maikokontra upang sirain ang iba pang mga manggagawa. Ang mga salita, ang espiritu, ang pananaw ay nagtatakda ng skala ng kabuluhan. So mga kapatid, dito binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng paalala paano tayo maging epektibong manggagawa niya. At kung mayroon tayong kaibigan na nagkakamali, lalo na sa pagsasalita, kinakailangan po natin ito sawayin upang maging makabuluhan ang ating pag-aaral at makakapabunga po tayo ng katwiran ni Kristo. Dahil sa ating pag-aaral ngayon, magiging malaking hamon ito sa bawat isa. Dahil yung personal talaga nating karakter ang natatamaan. Kaya nga ialay natin sa Panginoon. Kasi kapag binagkaloob na natin sa Kanya ang lahat, magiging tapat po tayo at hindi na tayo masasaktan sa anumang mga pag-iinsulto, pag-aakusa na ibabato sa atin. Kapag alam mo ang katotohanan, nawa ay maipabatid mo ito ng may kabanalan sa puso ng bawat isa at magiging isa tayong manggagawa, epektibong manggagawa ng Panginoon dahil patuloy niya tayong minumold ng kanyang wangis. At kapag makikipag-operate lang po tayo sa kanyang gawain, bibigyan niya po tayo ng more than pa na gawain. At ito'y ating mapapanagumpayan dahil ito'y kanyang pangako. Kaya mag-aral lamang po tayo at mag-aral, piliin ang bawat katotohanan, manalangin, upang atin pang lubos na maintindihan ano yung magiging topiko ng ating usapan. Tandaan natin kapag hindi tayo nabago, delikado. Ngunit kapag ko-cooperate po tayo sa gawain ito, tayong lahat ay mababago. At dahil habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, marami po tayong dapat mairereforma sa ating buhay at doon kikilos ang banal na espiritu, lalo na kapag willing tayong makoreksyonan sa lahat ng ating pagkakamali. Kaya sa pag-aaral natin sa chapter 7 ng The Voice, Speech and Song, nawa sa ating mga mag-aaral, paano silang magsalita, sa atin mismo, personally, sa ating buhay, ay malaki nawa itong pag-influensya
sa katotohanan sa ating puso at maipabatid natin sa mga tao na may kabanalan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. I am your speaker for this day, Sister Daniela, and God bless po sa ating lahat. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's come home again, lifted my faith, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, son, do you know I still